Isang magandang umaga pong muli. Kumusta po tayo? Kumusta po ang buong magdamag na aming pagkatulog? Salamat po tayo sa Panginoon sa umaga ito na tayo muling binangon sa ating muling pagkatulog na binigyan. Salamat tayo sa Panginoon na tanggap natin ang panibagong buhay at kalakasan. Sa umaga ito, tayo po ay mag-aaral na muli sa ating morning edition sa morning devotional. Sa umaga ito, kung tayo po ay mag-aaral na muli ng salita ng Panginoon. Bago tayo mag-aaral ng salita ng Panginoon, tayo po ay manalangin na sumadali. Dakila mabaging Diyos ang tanan sa marangit. Salamat ng pupuri sa inyong dakilang pangalan. Na sa umaga ito, Panginoon, sa inyong binabalik ng pupuri at parangal at ang kalulatian ng ipagkalob sa inyo. Na ikaw ang aming tagapagligtas, ang aming malalalang tagapagligtas ng sanlibutan ito. Salamat sa inyong kabutihan at sa inyong pag-ibig na patuloy niyo pinapadama. Hiling po namin ang kapatawaran at ang mga kasalanan na nagawa. At yun po patuloy na pagpalain ng aking mga magulang na kapatid. Layo din sila sa orin ng kapamahan. Sa umaga ito, Panginoon, nasamot na dalahin ko na pakikisama ng inyong banal na espiritu at hiniling ko rin nakasama. Bigyan po ko ng katalinuhan sa aking kaisipan. Patuloy na tumawag sa inyo at magbasa ng inyong mga salita sa pananalangin. Tawarin kami sa aming mga kakulangan. Punan kami, Panginoon, ng aming pananampalataya. At nawa, Panginoon, itong aming pag-aaral ay may apply namin sa buhay. Patuloy na kasihan kami ng inyong banal na espiritu na siyang laging magtuturo sa lahat na aming gagawin sa aming pagsasalita sa aming pinagkilos. Sa inyo magtatagubilin ng lahat, hindi sa aming karapatan, sa pangalan tagapagligtas ng Jesus. Amen. Okay, isang magandang umaga. Tayo po ay nasa pang-apat po na araw ng Agosto 4. Ang title po ng ating morning devotional ngayong sa umaga ito ay panahon para sa pagsisiyasat ng puso. Ito po yung ating pamagat ng ating morning devotional. At ang ating K-text po makikita sa 2 Korinto Kapitulo 13 versikulo 5. Sabi po rito, siyasatin ninyo inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na si Jesucristo ay nasa inyo, malibang kayo'y nabigo sa pagsubok? Kaya sa umagang ito, mga kapatid, ating pong higit na siyasatin, mga kaibigan, mga aking mga followers, na siyasatin po natin ating sarili. Kung tayo po ay nasa ating pananampalataya, bukin din natin ang ating mga sarili kung nandiyan po ba sa atin sa buhay natin si Jesucristo. Kaya sa umagang ito, patuloy po tayo mag-aaral at magsisiyasat ng mga bagay-bagay na makalangit at hindi makalupa, ng mga bagay ating pag-aralan sa umagang ito. Ang pag-aangkin ng sinuman sa hustong gulang ay nababatid sa ginagawa niyang paggamit sa mga kapangyarihang ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. Ang mga membro ng pamilya ng sangkatauhan ay karapat-dapat lamang sa pangalan ng mga anak, mga lalaki at babae. Samantalang ginagamit nila ang kanilang mga talento para sa kabutihan ng iba. Nasa paglilingkod sa iba na ang tao ay may pinakamalapit na kaugnayan sa Diyos. Siya natutuo sa pagkataong pinagkaloob sa Diyos ay hindi lamang magtatagumpay ng kaligayahan ng kapwa niya nilalang sa buhay na ito, kundi tutulungan niya silang magkamit ng gantimpala sa buhay na darating.
Ang tao ay kailangang magmahal sa Diyos na higit sa lahat ng kanyang buong kapangyarihan, isip at lakas at ng kanyang kapwa tulad ng kanyang sarili. Hindi niya ito magagawa malibang tanggihan niya ang kanyang sarili. Nangangahulugan ang pagtanggi sa sarili na pamunuan ang espiritu kapag nagsisikap ang pagnanasa na mangibabaw nalabanan ang tukso ng pagpuna at ang pagsasalita na naghahanap ng mali na maging mapagpasensya sa batang mapurol ang isip at ang ugali at na ang ugali ay masama at nakasusubok na manatili sa lugar ng tungkulin kahit nabigo ang iba. Naitaas ang mga responsibilidad saan man kahit kailanman. Hinihingi ng tungkulin hindi para mapapurihan, hindi dahil sa patakaran, kundi alang-alang sa Panginoon na nagbigay sa bawat isa sa kanyang mga tagasunod ng gawaing dapat isagawa ay na may natitinag na katapatan. Ang tanggihan ng sarili ay nangangahulugang gumawa ng mabuti kapag ang kagustuhan ay nagdadala sa atin ng paglingkuran at paluguran ating mga sarili. Ito ay nangangahulugan ng paggawang may pagtitiis at katuwaan para sa ikakabuti ng iba. Kahit na ang ating mga pagsisikap ay parang hindi panapasalamatan. Mga kapwang Kristiyano, inyong maingat na siya sa atin upang makita ninyo kung tunay ngang namumuno sa inyong buhay ang salita ng Diyos. Isinasama mo ba si Kristo kapag nilisan mo ang lugar ng panalangin? Binabantayan ba ng iyong relihiyon ang pinto ng iyong mga labi? Ang iyong bang puso ay malapit para sa kapakanan at pakikiramay sa mga nangangailangan ng tulong? Nisikap mo bang maunawaan ng mas malinaw ang kalooban ng Diyos na magliwanag ang iyong ilaw sa iba? Sinasangkapan ba ng biyaya ang iyong pananalita? Nagpapakita ba ng karikitang Kristiyano ang iyong bang panlabas na anyo? Kaya ito po ay ating pinag-aaralan ngayon sa umagang ito. Ito ay pagsisiyasat, panahon ng pagsisiyasat ng ating mga puso. Kaya ito po ba ay hindi po para itaas ang ating sarili, hindi para sa kapupuri natin, kundi hindi dahil sa patakaran, kundi alang-alang sa Panginoon. Kaya sa ito mga ginigilig ko mga taga-subaybay, mga aking mga taga-panood at aking mga followers, sana i-share niyo po ito at i-like po natin at comment na sana matutunan po natin kung ano yung mga natutunan natin sa ating mga sarili, sa ating relihiyon, hindi sa ating puso. Kung malapit po ba tayo sa kapakanan at pakikiramay doon sa nangangailangan? Sinisikap po ba nating maunawaan ng malinaw ang kalooban ng Diyos? Nagliwanag po ang ilaw natin ba sa iba? At ito po ang tanong sa atin. Sa kasangkapan po ba ang biyaya, naging biyaya ang ating pananalita? Napapakita ba ng karikitang Kristiyano ang iyong bang panlabas na anyo? Ganun din po, makita po sa ating buhay ang pananalita kung ito po ba ay maganda. Ganun din po sa ating mga buhay na kung nakita po ba sa atin ang Panginoon. At bilang mga
anak ng Panginoon, tayo po ay siyasatin natin ang ating mga sarili, ang ating puso. Kung karapat dapat po ba tayong maglingkod sa Diyos. At sa panahong ito ay siyasatin po natin ang ating mga sarili. At hindi po tayo exempted sa mga pagsubok sa buhay natin. At sa ating alam po natin at nababatid natin na ang kapangyarihan ng Diyos ay pinagkaloob sa atin. At bilang membro ng pamilya ng sangkatauhan, karapat dapat po nating taglayin ang talento na ibinigay sa atin ng Panginoon para sa kabutihan din ng iba. At ganun din po sa ating paglilingkod sa Panginoon at ganun din sa ating paglilingkod sa ating kapwa mga tao. Kaya sa umagang ito, hindi po yung maitaas tayo. Hindi tayo ang maging sikat. Hindi tayo ang masunod, kundi ang kalooban ng Panginoon at yung ating paglilingkod sa Kanya. Kaya sa umagang ito, papurihan ng Diyos at tayo ay pagpalain. At tayo po yung manalangin. Dakila, mahabagin Diyos ang tanay sa langit. Pinapupurihan ka, pinapasalamatan ka. Hindi ang aming sarili ang maitaas, Panginoon, kundi ang inyong dakilang pangalang Jesus, na siyang mas makapangyarihan sa lahat. Hindi ang aming sarili ang makita, kundi makita po sa buhay namin, Panginoon, ang buhay ng aming Panginoon Jesus. Baguhin po kami, Panginoon, sa aming pananalita, sa aming buhay Kristiyano. Nawa ang banal na Espiritu ang siyang magtuturo sa amin. Pagpalain po aking mga tagapanood. Patuloy na pagpalain mga followers, ang aking mga friends, aking mga magulang, ganun din sa aking biyanan. Tuloy na pagpalain ang aking mga kapatid sa buong salubutang ito, mga Pastor Laymans at mga magawa sa inyong bukuran. O Panginoon, tuloy na lumalapit sa inyo, humingi ng kapatawaran sa lahat ng mga pagkukulang pagkasala. Nawa, Panginoon, tulungan kami sa panahon ng pagsisiyasat sa aming mga puso. Na kung karapat dapat o ba kami, bago kami humayo, Panginoon, aming pagsiyasatin ang aming sarili. Na kung karapat dapat pa kami sa inyong banharapan at maglingkod kami sa inyo at maglingkod din kami sa iba. Tulungan na aming mga salita, pananalita, ipuin kami ng ibang Espiritu. Sa inyo namin tinatagubilin ng lahat, pati ng aming buhay, lakas at kapangyarihan, talino na inyong pinagkaloob sa amin. Nang ito'y lubin at inyong basbasan sa pamagitan ng inyong banal na Espiritu at ng inyong banal na kamay. Ipuin ang lahat ng may makaramdaman sa buong salibutang ito. Maging payapa nawa ang buong salibutang ito, Panginoon. Nadalain ko po ang lahat ng mga pinuno sa lugar, sa mundong, sa Pilipinas at sa buong mundo, na maging payapa at maglingkod kami, Panginoon, sa inyo hanggang sa inyong pagbabalik. Nakasama kami dyan sa inihandaan yung tahanan. Sana pa turuan kami na maging handa, maging tapat sa inyong pagbabalik, na kami makasalubong sa inyong ikalawang pagdating. Makita nawa sa aming buhay ang aming Panginoon, hindi ang aming sarili. Sa inyo namin tinatagubilin na lahat, hindi sa aming karapatan, kundi sa karapatan ng tagapagligtas sa Jesus. Amen. Okay. Isang magandang umagang muli at tayo ipagpalain ng Panginoon. Ingat po tayo lagi. Bye-bye. Thank you for watching.